Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Andres. Nangyari ito taong 1962 sa lugar ng Negros Oriental. Mga kabaryo, bago ko simulan ng kwento, nais ko sanang sabihin na may upload na tayo alternate sa kwentong kalakbay tuwing 11:30 ng umaga. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, bisitahin nyo ang channel namin, Kwentong Kalakbay. Yun lang, balik na tayo sa storya. Sa isang liblib na baryo sa Negros Oriental, nagsimula ang kwento ng buhay ng mag-amang Cesar at Andres. Si Cesar ay isang matandang magsasaka na buong buhay niyang ginugol sa koprahan ang buhay niya. Sa ilalim ng tirik na araw at sa lilim ng malalaking punong niyog, walang ibang laman ang kanyang araw kundi ang pagbiyak ng bao, pagpapatuyo ng laman nito at pagbibilad ng pawis sa init ng trabaho. Kasama niya sa bawat hakbang niya ang kanyang pakikibaka, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Andres. Isang binatilyong puno ng pangarap ngunit batid ang hirap ng buhay. Magkasama nilang hinaharap ang hamon ng araw-araw na pag-aani ng niyog upang makakain at may maipong pangarap para sa hinaharap. Ngunit sa isang bayan na tila nakalimot na sa kanila, paano nga ba mababago ng mag-ama ang kanilang kapalaran? Sa gitna ng putik, pawis at pangarap, sisimulan ni Cesar ang isang kabanata ng kanyang buhay na susubok sa kanyang tatag at pagmamahal bilang isang ama. Sa lilim ng isang matandang puno ng niyog, nakaupo itong si Cesar habang pinupunasan ang pawis sa noo. Kakatapos lang nilang mag-ama sa isang araw na mabigat na gawain sa koprahan. Sa tabi niya, tahimik na nakatunghay sa malayo itong si Andres. Tila may mabigat na iniisip. Ilang sandali pa, bumasag sa katahimikan ang kanyang tinig. "Tay, gusto ko pong pumunta ng Maynila," bungad ni Andres. Napatigil naman ang kanyang ama sa pagpahid ng pawis nito. Dahan-dahan niyang tiningnan ang anak. Ang nooy nakakunot. Waring hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "At ano naman ang gagawin mo roon?" tanong niya na may halong inis sa kanyang boses. "Tay, alam naman po nating mahirap ang buhay natin dito. Araw-araw tayong nagpapakapagod. Pero halos wala tayong naiipon. Sa Maynila, baka may mas magandang oportunidad. Baka doon ko rin matagpuan ang swerte natin mag-ama." Malumanay na tugon dito ng kanyang anak. "Hindi mo naiintindihan, Andres. Hindi basta-basta ang buhay sa Maynila. Hindi ito tulad ng iniisip mong may maghihintay na magandang kapalaran para sa'yo. Mas mahirap doon. Maraming taong natutulog sa lansangan, walang makain, walang trabaho." Naiiling na wika ng kanyang ama. Dito napabuntong hininga si Andres bago ito tuluyang nagsalita. "Itay, hindi ko po gustong habang buhay ay ganito tayo. Gusto kong makahanap ng mas magandang trabaho. Ayokong habang buhay tayong nagpapakahirap dito sa koprahan." Pagpupumilit pa ni Andres. Muli namang natahimik ang kanyang ama. Alam niyang tama ang anak. Hindi madali ang buhay nila. Ngunit, papaano kung sa paghahanap ng mas magandang kapalaran, mas mapariwara lamang ito? "Hindi kita papayagan, Andres. Dito ka lang. Hindi kita hahayaang magutom sa Maynila. Dito kahit mahirap ang buhay, alam kong may makakain ka." Pagmamatigas pa dito ng kanyang ama. Nagpating ang tenga ni Andres at sumagot ito ng, "Pero tay,
Hanggang kailan? Hanggang sa matanda na rin ako at ganito pa rin ang buhay natin. Hindi ba pwedeng subukan ko man lang? Pagnanais pa ng bata. Tumayo naman ang kanyang ama. Halatang naiinis na ito. Wala nang usapan, Andres. Hindi ka aalis. Buong wika ng kanyang ama. Napayuko na lamang itong si Andres. Kinuyom ang kamao. Alam niyang mahirap kumbinsehin ang kanyang ama. Ngunit sa puso niya, buo na ang kanyang pasya na hindi ito mananatili sa baryo habang buhay. Sa gabing yun, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ama, si Andres naman ay gising at nakatanaw sa malayo. Iniisip niya kung papaano niya tutuparin ang pangarap niyang makaluwas ng Maynila kahit hindi dito sang-ayon ang kanyang ama. Maagang bumangon si Cesar kinabukasan. Agad niyang tinungo ang maliit nilang kusina kung saan nakita niyang tahimik na naghahanda si Andres. Karaniwan masigla ang kanyang anak tuwing umaga. Madaldal, palabiro at mabilis itong kumilos. Ngunit ngayon, may kung anong bigat sa kilos nito. Tahimik na tila malayo ang isip. Habang nasa koprahan, napansin ni Cesar na hindi tulad ng dati ang kanyang anak. Mabagal ito sa pagbiyak ng bao at madalas itong natutulala. Ilang beses na rin siyang tinawag nito nang hindi agad ito sumagot. Alam niyang may bumabagabag sa kanyang anak. Dahil dito, hindi na nakatiis itong si Cesar at lumapit sa kanya. Iniisip mo pa rin ba ang Maynila? Matigas niyang tanong habang nagpupunas ng pawis. Napatingin si Andres sa kanya. Hindi naman sumagot kaagad. Ngunit sa tingin pa lang nito, alam na ng kanyang ama ang sagot. Tay, ayoko na pong pagtalunan pa ito. Gusto ko lang pong mabigyan ng mas magandang buhay ang ating pamilya. Madiing tugon dito ng binata. At iniisip mo na ang pag-alis ang magiging sagot? Iniisip mo ba kung paano ka mabubuhay roon? Kung paano mo ako iiwan dito? Tay, hindi ko naman kayo iniiwan eh. Pero hindi ko po kayang mabuhay ng ganito habang buhay. May mas magandang oportunidad sa Maynila. At hindi ko yun matatagpuan kung mananatili lang ako rito. Diin pa rito ni Andres. Napailing na lamang ang kanyang ama. Andres, hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo pa nakikita ang totoong hirap ng buhay sa Maynila. Kung dito, nakakasiguro kang may pagkain at tahanan. Doon baka wala kang matuluyan. Baka mapahama ka. Pero, itay... Wala nang pero. Hanggat ako ang ama mo, hindi kita pababayaan sa delubyong iyan. Madiing sagot ng kanyang ama bago naman tinalikuran ang anak. Sa buong maghapon, hindi na sila muling nag-usap pa. Ramdam ni Andres na kahit anong sabihin niya, hindi niya mababago ang isip ng kanyang ama. Ngunit alam din niya ang isang bagay na hindi siya maaaring maghintay pa. Pagsapit ng gabi, sinigurado ni Andres na tulog na ang ama bago naman siya kumilos. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga gamit sa isang maliit na sako. Iilang piraso ng damit, konting pagkain at konting bariyang naipon niya sa paglipas ng panahon. Kailangan niyang makaalis ngayong gabi. Tahimik naman siyang lumabas ng kubo. Ingat na ingat sa bawat hakbang niya. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo, isang malamig at mabigat na kamay ang humawak sa kanyang braso. Saan ka pupunta, Andres? Sambulat dito ng kanyang ama. Nanginginig naman siyang napalingon dito. Nakatayo lang si Cesar sa madilim na gilid ng daan. Ang mukha nito ay seryoso.
Ang mga mata ay punong-puno ng lungkot at hinanakit. Tay, napalunok si Andres. Hindi naman alam ang kanyang isasagot. Talagang aalis ka ano? Mahina ngunit malalim ang tinig ng kanyang ama. Hindi naman sumagot itong si Andres, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na upang sagutin ang tanong ng kanyang ama. Bakit anak? Bakit mo ko kailangang iwanan? Mabigat na tanong dito ng kanyang ama. Ramdam ni Andres ang bigat ng damdamin sa boses ng kanyang ama. Alam niyang hindi ito galit kundi nasasaktan ito. Ngunit hindi niya rin kayang pigilan ang kanyang sariling pangarap. Tay, hindi ko naman po kayo iniiwan. Pero hindi ko po kayang mabuhay ng ganito habang buhay. Kailangan ko pong subukan. Madiing tugon dito ng kanyang anak. Nanatiling tahimik lamang si Cesar. Ilang saglit pa. Bumuntong hininga siya at tumingin ng diretso sa kanyang anak. Kung talagang gusto mo nang umalis, paano mo balak gawin yan? May pamasahe ka ba? May pupuntahan ka ba sa Maynila? Mabigat na boses dito ng kanyang ama. Natahimik si Andres. Alam niyang hindi pa niya lubusang napag-isipan ang mga bagay na iyon. Andres anak, hindi kita gustong pigilan dahil ang gusto kitang diktahan. Gusto kitang protektahan. Pero kung talagang desidido ka, samahan mo akong pag-isipan to ng mabuti. Hindi kita pipigilan. Pero gusto ko lang na maging handa ka. Paliwanag dito ng kanyang ama. Napayuko na lamang si Andres. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi galit ang kanyang ama. Bagkus ito'y nag-aalala. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagdesisyon siyang manatili hindi para isuko ang kanyang pangarap, kundi upang mas paghandaan ito. Lumipas ang mga linggo at napansin ni Andres ang pagbabago sa kanyang ama. Mas maaga itong gumigising at mas matagal pang nagtatagal sa koprahan. Kahit mahina na ang katawan dahil sa edad, doble kayod ito sa pagbiyak ng bao at pagbibilad ng niyog. Sa tuwing uuwi sila, madalas na tahimik lamang si Cesar ngunit hindi na ito sumasagot nang may galit tuwing na pag-uusapan ang Maynila. Isang gabi, habang pauwi galing sa trabaho, napansin ni Andres ang isang bagay na wala na ang lumang kahoy na aparador sa kanilang bahay. Ang nag-iisang kasangkapan na iniingatan ng kanyang ama. Iyon ay nagmula pa sa kanyang yumaong ina. Agad niyang tinanong ang ama. Tay, nasa na po yung aparador? Gulat na tanong dito ni Andres. Saglit namang natigilan ang matanda bago ito mahinang sumagot sa kanya. Ibinenta ko anak. Wika ng kanyang ama sa mahinang boses. Nalaglag ang balikat ni Andres. Bakit po? Iyon na lang ang natitira kay nanay. Malungkot na tugon dito ni Andres. Dito napabuntong hininga ang kanyang ama at muli itong sumagot ng, Andres, alam kong hindi kita mapipigilan, pero gusto kong siguruhin na hindi ka aalis na walang sapat na dala. Ang perang ito, kahit papano makakatulong sa'yo pagdating mo sa Maynila. Paliwanag dito ng kanyang ama. Naguluhan si Andres. Hindi niya inasahan ito. Tay, akala ko po ayaw ninyo akong umalis. Sambit ni Andres. Anak, hindi ako tutol sa pangarap mo. Natatakot lang ako na baka hindi mo kayanin. Pero kung ito talaga ang gusto mo, bilang ama mo, gusto ko namang matiyak na hindi ka pupunta roon nang walang kasiguraduhan.
Matapos nito ay malungkot na ngumiti ang kanyang ama. Hindi agad nakasagot si Andres. Dama niya ang bigat ng sakripisyong ginagawa ng kanyang ama. Hindi na lang ang aparador ang nawala, pati ang ilang palamuti sa bahay nila. Tulad ng lumang orasan na minana pa ni Cesar sa kanyang sariling ama. Lahat ng ito, Itay, para sa akin. Emosyonal na tanong dito ng kanyang anak. Oo anak, kung aalis ka, gusto kong may maayos kang simula. Hindi kita kayang samahan, pero gusto kong dalhin mo ang pagmamahal ko. Wika ng kanyang ama. Naluha naman si Andres. Hindi niya akalain na sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang ama noon, ito rin pala ang unang gagawa ng paraan upang matupad ang kanyang pangarap. Sa gabing yon, sa ilalim ng liwanag ng gasera, mahigpit na niyakap ni Andres ang kanyang ama. Ang unang pagkakataon mula noong nagsimula ang kanilang argumento tungkol sa Maynila. At sa yakap niyon, naramdaman niyang hindi lang siya basta aalis. Dala niya ang sakripisyo at pagmamahal ng kanyang ama. Sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Dumating ang araw ng pag-alis ni Andres. Madaling araw pa lang, gising na ang kanyang ama. Tahimik siyang nagluto ng konting almusal. Isang simpleng kanin at tuyo. Habang ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa natutulog pang anak. Alam niyang ito na ang huling umagang magkasama sila sa kanilang bahay. Nang magising si Andres, hindi niya na nakita pang ngumiti ang kanyang ama. Tahimik lamang ito habang pinagmamasdan siya nito. Nang matapos silang kumain, dahan-dahang kinuha ni Cesar ang isang maliit na supot at iniabot ito sa kanyang anak. Ano po ito, Itay? Tanong dito ni Andres. Kaunting baon anak. May tinapay din dyan at konting barya. At ito. Sagot naman dito ng kanyang ama. Inilabas niya ang isang lumang panyo na maingat na nakatupi. Nang buksan ito ni Andres, bumungad naman sa kanya ang isang luma ngunit makintab na kwintas, ang tanging alaala ng kanyang ina. Napatingin si Andres sa kanyang ama. Hindi ito makapaniwala. Tay, sa inyo po ito. Alaala po ito ni nanay. Malungkot na wika ni Andres. Malungkot rin na nagwika si Cesar ng, Oo, kaya gusto kong dala-dala mo ito. Para kahit saan ka makarating, hindi mo malilimutan kung saan ka nang galing. Para hindi mo rin malimutan na may tahanan kang babalikan. Nagpipigil sa emosyon na wika ng ama. Hindi na napigilan ni Andres ang mapaluha. Mahigpit niyang hinawakan ang kwintas. Ramdam ang bigat ng sakripisyong ginawa ng kanyang ama. Pagdating naman nila sa may sakayan ng bus, hindi nagawang magsalita agad ni Cesar. Sa halip, tinitigan lamang niya ang anak. Tila minememorya ang mukha nito. Iniisip nito kung kailan muling may kita. Si Andres naman ay pilit na pinapakalma ang sarili. Alam niyang ito ang tamang gawin, ngunit hindi niya maikakaila ang bigat sa kanyang dibdib. Tay, pangako po, babalik ako. At pagbalik ko, hindi na tayo maghihirap. Magiging maayos na ang buhay natin. Mahinang sambit dito ni Andres. Saglit na tumahimik ang ama, bago naman ito dahang-dahang tumango sa kanya. Ingat ka anak. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng lungsod.
Huwag mong kalimutan ang mga itinuro ko sa'yo. Maya-maya pa ay dumating na ang bus. Habang papasok itong si Andres, huling sulyap niya sa kanyang ama ay ang matandang lalaking nagpupunas ng mata. Pilit itinatago ang lungkot. Hindi niya kailanman nakita si Cesar na umiyak. Ngunit sa araw na iyon, alam niyang dinadala nito ang pinakamalaking sakit bilang isang ama. Ang iwan siya ng anak na minamahal niya at pinagtrabahuan ng buong buhay niya. Habang papalayo naman ang bus, lumingon si Andres. Kitang-kita niya ang kanyang ama na nananatiling nakatayo sa gilid ng daan. Hindi ito gumagalaw. Hindi umiimik. Naghihintay, umaasa at nagdarasal para sa kanyang anak. Sa loob naman ng bus, mahigpit niyang hinawakan ang kwintas ng kanyang ina. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa Maynila. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi niya bibiguin ang kanyang ama. At sa ilalim ng lumulubog na araw, isang pangako ang kanyang binitawan. Babalik ako, Tay. At pagbalik ko, may dala na akong magandang buhay para sa atin. Pagdating ni Andres sa Maynila, agad niyang naramdaman ang pagkakaiba ng lungsod na tahimik at simpleng buhay sa probinsya. Sa halip na malawak na koprahan at sariwang hangin, sinalubong siya ng makakapal na usok, may ingay na mga sasakyan at siksikan ng mga taong nagmamadali sa kani-kanilang buhay. Wala siyang kakilala, wala siyang matutuluyan. Sa unang linggo, natulog naman siya sa mga lumang bangketa at patuloy na palakad-lakad sa kalsada. Umaasang may trabahong matatagpuan, ngunit hindi naging madali ang lahat. Kadalasan ay tinatanggihan siya dahil wala siyang sapat na edukasyon o karanasan. Ang pangarap niyang magandang trabaho ay tila isang ilusyon lamang. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nawala ang perang dala niya. Naging gutom at desperado ito. At sa kanyang paghahanap ng paraan upang mabuhay, nakilala niya ang isang pangkat ng kalalakihan na namumuhay rin sa kalsada. Isa sa kanila si Ramon, isang matandang lalaking may matalim na mata at tila sanay sa mapanganib na gawain. Mukhang bago ka rito, bata. Wala kang trabaho. Wala kang bahay. Paano ka nabubuhay? Wika dito ni Ramon habang pinagmamasdan siya nito. Hindi naman agad nakasagot itong si Andres at muling nagsalita ang lalaki. Kung gusto mong kumita, may paraan. Pero hindi ito para sa mahihina ang loob. Wika pa ng lalaki. At iyon ang naging simula. Sa simula ay simpleng mga gawain lang. Pagsusuri ng lugar, pagbabantay habang may ibang gumagawa ng mas malaking krimen. Hanggang sa unti-unting nahatak si Andres sa mas malalaking operasyon. Natutunan niyang gumamit ng kutsilyo at baril. Natuto siyang lumaban ng pisikalan. Hindi lang para protektahan ang sarili, kundi para patunayan na kaya niyang sumabay. Hanggang sa isang araw, isinama siya sa isang bagay na hindi niya na mababalikan. Isang pagnanakaw sa bangko. Madilim na nang isagawa nila ang kanilang plano. 4 silang pumasok sa loob ng establishmento, armado at handang gawin ang anumang kinakailangan. Tumitibok naman ng mabilis ang puso ni Andres habang nakikita ang takot sa muka ng mga taong nasa loob. Bilisan nyo! Ilagay ang pera sa bag! Sigaw ni Ramon
habang tinututukan ng baril ang isang kahera. Si Andres ang nakatoka sa pagbabantay sa pinto. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang baril. Hindi niya alam kung kaya niyang iputok ito kung kinakailangan. Ngunit nang biglang may isang gwardya na sumubok manlaban, kusang kumilos ang katawan niya. Isang malakas na suntok, isang sapak, isang sipa. Nadala siya ng pangyayari. Para bang nagbalik ang mga araw sa koprahan kung saan kinakailangan niyang magsikap para mabuhay. Ngunit ngayon, mas marahas, mas madugo. Nang matapos ang pagnanakaw, nagmamadali naman silang tumakas. Sa loob ng isang madilim na iskinita, habang binibilang ni Ramon ang pera, tinapik niya si Andres sa balikat nito at nagwika ng, "Mukhang may silbi ka pala, bata." Nakangiting sabi nito, pero habang nakatitig si Andres, sa mga kamay niyang may bahid ng dugo. Isang tanong ang sumagi sa kanyang isipan. Ito ba ang kapalarang hinahanap ko sa Maynila? Sa paglipas ng panahon, tuluyan ang nilamon si Andres ng madilim na mundo ng krimen. Sa bawat tagumpay nilang pagnanakaw, lalo siyang nahuhulog sa ilusyon ng yaman at kapangyarihan. May pera siya, may pagkain siya sa araw-araw, at may matitirhan na siyang mas maayos kesa naman sa lansangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bahagi ng kanyang puso na hindi mapanatag. Tuwing mag-isa siya sa gabi, hawak ang kwintas na iniwan ng kanyang ina. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili, ito ba talaga ang buhay na hinahanap ko? Alam niyang hindi. Ngunit, hindi na rin siya basta makakaalis pa. Ang mundong pinasok niya ay hindi simpleng matatakasan. Si Ramon at ang grupo ay hindi papayag na may isang miyembrong bigla na lang mawawala. Alam niyang may mga taong sinubukan ng umalis noon at hindi na sila muling nakita pa. Isang gabi, habang nasa loob sila ng kanilang kuta, isang lumang bodega sa gilid ng lungsod, biglang bumalot ang paligid sa tunog ng mga sirena. Ilang saglit lang, narinig nila ang malakas na sigawan. "Mga pulis ito, kaya sumuko na kayo!" Nagkagulo naman ang grupo. Ang iba ay agad na bumunot ng kanilang mga armas, habang si Andres naman ay natulala ng saglit. Hindi makapaniwala na dumating na ang kinatatakutang araw niya. "Takbo, Andres!" Sigaw ni Ramon habang nagpaputok ng baril sa direksyon ng mga parating na alagad ng batas. Hindi na ito nag-isip pa. Sa halip na lumaban, sinamantala niya ang kaguluhan upang tumakas. Mabilis siyang tumakbo sa likod ng bodega. Dumaan sa makitid na iskinita at hindi na lumingon pa. Alam niyang kung mahuhuli siya, tapos na ang lahat. Sa buong magdamag, nagkubli siya sa isang lumang gusali. Hingal na hingal at pawisan ito. Dito niya napagtanto ang isang bagay na wala siyang ibang matatakbuhan. Wala nang ligtas na lugar para sa kanya sa Maynila. Kinabukasan naman, gamit ang natitirang pera sa kanyang bulsa, bumili siya ng tiket pauwi ng Negros. Habang nasa loob ng barko, napadungaw naman siya sa malawak na dagat. Iniisip kung papaano siya babalik sa lugar na minsang iniwan niya nang may pangakong babalik bilang matagumpay. Ngayon, bumabalik siyang duwag. Isang kriminal, isang taong hindi naging tapat sa pangarap niya.
Habang papalapit ang barko sa pantalan, ramdam niya ang bigat ng kanyang mga paa. Hindi niya alam kung papaano niya haharapin ang kanyang ama, kung papaano niya ipapaliwanag ang lahat ng kanyang kasalanan. At higit sa lahat, hindi niya alam kung kaya pa siyang tanggapin ang tahanang minsan niyang tinalikuran. Madaling araw na nang marating ni Andres ang kanilang bahay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo rito. Ramdam ang kaba at bigat sa kanyang dibdib. Halos 5 taon nang lumipas mula nang umalis siya. At ngayon, bumabalik siya bilang isang taong na ni minsan ay hindi inisip ang kanyang ama na magiging siya ay isang kriminal at isang talunan. Ngunit nang marating niya ang bakuran, agad naman siyang nagtaka. Ang paligid ay tila napabayaan na. Ang dating malinis at maayos na bahay ay nanggigitada na sa alikabok at lumot. Ang bakod ay bahagyang nakakalas at ang kanilang taniman ng gulay ay tinubuan na ng matataas na damo. Marahang lumapit si Andres. Tinapik ang pinto, ngunit walang sumagot. Nang tuluyang itulak ang lumang pinto, agad niyang naamoy ang alikabok at lumang kahoy. Walang tao, walang ingay, walang senyales ng buhay. Tay? Mahinang tawag ni Andres kahit alam niyang walang tutugon. Habang nagmamasid sa loob ng bahay, biglang may napadaang matandang kapitbahay. Si Manong Pedro, na tila nagulat sa kanyang presensya. Nagbatian silang dalawa. At may konting kamustahan at nang tanongin ni Andres kung nakita ba nito ang ama. Bigla namang bumagsak ang mukha ni Mang Pedro. Para bang may mabigat itong sasabihin. Sinabi nito na wala na ang tatay niya. Nanlaki ang mata ni Andres. Para siyang pinako sa kanyang kinatatayuan. Anong ibig niyong sabihin? Halos pabulong niyang tanong na nanginginig ang boses. Bumuntong hininga si Mang Pedro. Bago ito nagsalita muli. Ayon sa matanda, mahigit 1 taon nang umalis siya ay may napansin sila kay Cesar. Malungkutin at madalas tulala. Hindi na ganoon na parang nawala na ng sigla. Hanggang isang gabi, nakarinig sila ng malakas na sigaw mula naman kay Cesar. Kitang-kita nila ang isang kakaibang nilalang na tumangay sa kanyang ama. Isang nilalang na kung tawagin ay aswang. Nalaglag ang panga ni Andres. Hindi niya maunawaan ang kanyang narinig. Aswang? Halos pabulong niyang ulit. Pilit inuunawa ang sinasabi ng matandang kaharap niya. Dito tumango naman si Mang Pedro at dagdag pa ng matanda. Ilang buwan bago tuluyang nawala ang kanyang ama, may narinig silang kakaibang ingay sa bahay tuwing gabi. May mga nagsasabing may anino silang nakikita sa bubong. May naririnig silang may hinang pag-iyak at bulong. At isang umaga, natagpuan na lang nilang ang bahay na bukas na pinto. Pero wala na ang kanyang ama. Wala ni anumang bakas kung saan ito dinala. Wala silang nagawa kundi magdasal at maniwalang kinuha siya ng aswang na bumibisita sa ama nito. Parang gumuho naman ang mundo ni Andres. Hindi ito makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Pumunta siya sa Maynila para maghanap ng magandang buhay para sa kanila. Pero anong bumungad sa kanya? Isang bahay na nilamon ng lungkot at isang ama na hindi man lang niya naabutang buhay. Maigpit niyang inawakan ang kwintas ng kanyang ina na nakasabit pa rin sa kanyang leeg.
Ramdam niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Kung hindi siya umalis, kung nanatili siya sa piling ng kanyang ama, baka hindi ito nagkaganito. Napaluhod naman siya sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagsisisi. Tay, patawad po. Sambit dito ng binata. Ngunit walang tinig na sumagot. Wala ng ama na tatanggap sa kanya. Ang natira na lang ay ang kanyang sarili, ang kanyang nakaraan, at ang isang madilim na katotohanang kailanman ay hindi niya na mababago pa. Hindi naman matanggap ni Andres ang sinapit ng kanyang ama. Sa halip na magluksa ng tahimik, nagpa siya itong alamin ang katotohanan. Kung totoo ngang may aswang na kumuha sa kanyang ama, hindi siya papayag na ganon-ganon na lang. Kailangan mabawi niya ang hustisya. At kung kinakailangan, ay ipaghihiganti niya ito. Sinimulan niyang magtanong-tanong sa mga matatanda sa kanilang baryo, lalo na sa mga kilalang albularyo. Isa sa kanila, si Kasim yon. Isang matandang ermitanyo na matagal nang kinatatakutan at iginagalang sa lugar. Pagdating niya sa kubo ng matanda, agad naman siyang sinalubong ng matalim na tingin nito. Alam ko kung bakit ka nandito, Andres. Hinahanap mo ang halimaw na kumuha sa iyong ama. Malamig na sabi ni Kasim yon bago pa siya nakapagsalita. Opo, sino po sila? Ano po ba sila? Madiing tanong ng binata. Napabuntong hininga ang matanda bago naman ito tumango sa kanya. Ay, ang aswang na hinahanap mo ay hindi basta-basta. Hindi ito tulad ng mga kwentong napapakinggan mo noon. Ang halimaw na kumuha sa iyong ama ay isang takdol. Isa sa mga pinakamapanganib na lahi ng aswang. Paglalahad dito ng ermitanyo. Ayon sa ermitanyo, ang takdol ay hindi pangkaraniwang aswang. Lumalabas lamang ito tuwing ikatlong kabilugan ng buwan upang manghuli ng kaluluwa at dugo ng mga may hina o nalulungkot na tao. Mga taong puno ng pangungulila, gaya na lamang ng kanyang ama. Sa anyo nitong halimaw, malapad ang katawan nito at mabilis gumagapang sa lupa. Para bang isang anino na hindi mahuli-huli. Kapag lumabang ka rito, mag-iiba ito ng anyo, magmumukha itong tao. Ngunit may buntot na parang sa alakdan na may dalang lason. May mabisang paraan para mapatay ito. Gamit ang isang patalim na binabad sa dahon ng dapdap at dugo ng manok na itim. Paliwanag naman dito ng matanda. Saan ko po mahanap ang takdol nito? Tanong dito ni Andres habang kumunot ang noo. Tumingin sa kanya si Kasim yon nang diretso at nagsalita ito ng, Hindi mo ito mahahanap. Ikaw ang hahanapin ito. At dahil sa anak ka ni Cesar, maaamoy nila ang dugo mo. Darating ito sa susunod na ikatlong kabilugan ng buwan upang kunin ka. Paglalahad pa dito ng ermitanyo. Nanlamig ang buong katawan ni Andres. Ang aswang na pumatay sa kanyang ama ay babalik para sa kanya. Alam ni Andres na wala na siyang babalikan sa Maynila. Ang tanging natitira na lang sa kanya ngayon ay ang paghihiganti. Bumalik siya sa kanilang bahay. Hinanap niya ang itak at puro kalawang nito ng kanyang matagpuan. Nilinis at hinasa niya ito ng maigi. Naganap siya ng dahon ng dapdap at ginalugad ang baryo upang makabili ng manok na kulay itim
Nanatili siya sa isang abandonadong kubo na mas maayos pa kesa sa dati nilang bahay. Gumulong ang mga araw at linggo. Buong pasensya niyang hinintay ang ikatlong kabilugan ng buwan. Sa gabing iyon, habang ang baryo ay tahimik at nagkukubli sa kanilang mga tahanan, si Andres naman ay nanatili sa gitna ng kakawyan. Dito mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata. Ang mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok ng dilim, hanggang sa marinig niya ang isang nakakakilabot na ingay. Isang pagaspas ng hangin, kasabay ng malakas na kaluskos sa lupa. At mula naman sa anino ng gabi, isang malaanino at malapad na nilalang ang gumagapang patungo naman sa kanya. Ang takdul ay dumating na. Nakahanda na si Andres sa laban na iyon. Hawak niya ang kanyang sandata. Ang kanyang puso'y puno ng galit at paghihigante. Subalit, sa isang iglap, isang malakas na bugso ng hangin ang bumalot sa kanya. Pakiramdam niya'y hinigop siya ng mismong hangin na iyon. At bago pa siya makapagsalita o makapaglaban, bigla naman siyang bumagsak sa isang lugar na hindi niya alam. Pagdilat ng kanyang mga mata, naroroon siya sa loob ng isang maliit na kubo. At sa kanyang harapan, nandoon si Casimyon. "Ano? Bakit mo ko inilayo? Nasa harapan ko ng takdul. Dapat tinapos ko nito." Galit na tanong ni Andres. Agad na bumangon mula sa kanyang pagkakahiga. Ngunit nanatiling kalmado lamang ang ermitanyo. Hindi pa ito ang tamang panahon, Andres. Hindi sapat ang dala mong sandata. Hindi sapat ang iyong lakas dahil ang takdul ay isang halimaw na higit pa sa iyong inaakala. Kapag ikaw ay lumaban ngayon, kamatayan lang ang hahantungan mo. Wika pa dito ng ermitanyo. Nanginig ang kamao ni Andres. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumalik at tapusin ang laban. Pero sa kaloob-looban niya, alam niyang tama ang matanda. Kung gusto mong lumakas at mapantayan ng takdol, kailangan mong hanapin ang sarili mong mutya. Hindi ito isang bagay na basta ko na lang ibibigay sa iyo. Kailangan mong paghirapan ito. Wika naman dito ni Casimyon. Bagamat may panghihinayang sa kanyang puso, alam ni Andres na tama ang matanda. Kung nais niyang lumakas, dapat niyang patunayan na karapat-dapat siya. Saan ko ito mahanap? Tanong naman dito ni Andres. Sa kalikasan. Ang mutya ay regalo mula sa kaluluwa ng mga hayop, puno at kalikasan mismo. May iba't ibang uri ng mutya at bawat isa ay may taglay na kapangyarihan. Ngunit hindi mo ito basta-basta makukuha dahil kailangang ikaw mismo ang piliin ng mutya. Sinimulan ni Andres ang kanyang paglalakbay sa kabundukan ng Negros. Lumibot naman siya sa kagubatan, sa ilog, sa matatarik na bangin, at sa mga pinakamatandang puno sa lugar. Naghanap siya ng mga tanda ng mutya, tulad ng kakaibang liwanag sa lupa, mahiwagang tunog ng kalikasan at pakiramdam ng kakaibang enerhiya. Sa loob ng maraming linggo, nabigo ang binata. May mga pagkakataong gusto niyang sumuko. Bakit hindi na lang ibigay sa akin ni Casimyon ang mutyang hawak niya? Tanong nito sa kanyang sarili. Pero sa tuwing may isip niya ang kanyang ama, ang kanyang pagkamatay sa kamay ng takdul, lalong lumalakas ang kanyang determinasyon. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang makibagay sa kalikasan. Natutunan niyang pakinggan ang ihip ng hangin, pag-aralan ang galaw ng mga hayop, at intindihin ang sinasabi ng katahimikan.
At sa ikalawang buwan ng kanyang paghahanap, sa wakas, natagpuan niya na ito. Pagbalik ni Andres kay Casimyon, inilabas niya ang pangil ng kalabaw at ipinatong ito sa maliit na mesa sa harapan ng matanda. Kumunot ang noo ni Casimyon habang pinag-aaralan ang bagay na iyon. Ito ba ang nakuha mo, Andres? Tanong dito ng ermitanyo. Oo, Casimyon. Nakita ako ng isang matandang kalabaw sa gubat kagabi. Halos hindi na ito makatayo. Ininom nito ang tubig na ibinigay ko at bago ito nalagutan ng hininga, napansin kong nagliliwanag nitong pangil. Nang hawakan ko ito, husay itong natanggal. Alam kong hindi ito pangkaraniwan, kaya dinala ko sa inyo ang bagay na yan. Paglalahad pa dito ng binata. Tahimik na tumango naman si Casimyon. Sa kamarahang hinawakan ang pangil. Sa kanyang paghawak, tila may mainit na enerhiyang bumalot sa kanyang palad. Andres, hindi lang basta-bastang mutya ang nakuha mo. Ang pangil ng kalabaw na ito ay may dalang bihirang kapangyarihan. Ang diwang matibay. Hindi lang nito bibigyan ng lakas ang iyong katawan, kundi palalakasin din nito ang iyong loob at isipan. Gamit ito, mas tatagal ka sa labanan, mas tatatag ang iyong paninindigan, at mas malakas ang iyong resistensya laban sa sakit at sugat. Paliwanag dito ng ermitanyo. Napakurap si Andres. Hindi niya inasahan na ganoon ang magiging bisa ng mutya. Pero Casimyon, paano ko ito gagamitin? Madiing tanong dito ni Andres. Ang mutya ay isang bahagi ng espiritu ng kalabaw. Upang maisanib mo ito sa iyong katawan, kailangan mong tanggapin ang diwa nito at ang tanging paraan upang magawa iyon ay sa pamamagitan ng pagsubok. Tugon dito ng matanda. Dinala ni Casimyon si Andres sa isang lihim na kuweba sa gilid ng kabundukan. Sa loob nito, may isang sinaunang altar at sa gitna ay isang planggana na puno ng itim na tubig. Ipapasa mo sa sarili mo ang diwa ng kalabaw. Ngunit hindi ito madali. Kapag isinagawa mo ang ritual, mararamdaman mo ang sakit na tila pinasan mo ang bigat ng daigdig. Susubukin nito ang iyong katawang lupa, ang iyong kalooban at ang iyong determinasyon. Kung hindi mo ito makakayanan, maaari kang mamatay, Andres. Paliwanag pa dito ng matanda. Gagawin ko ito, Casimyon. Handa kong harapin ang pagsubok. Buo naman ang loob nitong sumagot sa matanda. Hawakan mo ang pangil at ilubog ito sa tubig. Pagkatapos, inumin mo ang isang patak nito. Tumango naman ang ermitanyo at itinuro sa kanya ang planggana. Dahang-dahang lumapit si Andres. Mahigpit na hinawakan ang pangil ng kalabaw at ibinaba nito sa tubig. Bigla itong nagpakawala ng kakaibang liwanag at kasabay noon, lumitaw ang imahe ng isang matikas na kalabaw sa ibabaw ng altar. Pakiramdam niya'y bumigat ang paligid. Tila ba pinapasan niya ang buong mundo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot ang isang patak ng itim na tubig at dinala ito sa kanyang bibig. Pagkapasok ng patak sa kanyang lalamunan, bigla namang bumigat ang kanyang katawan. Napalod ito sa lupa. Pinapawisan ng malamig. Ang kanyang isipan ay biglang napuno ng imahe ng mga kalabaw. Mga nag-aararo sa bukid. Matibay. Hindi sumusuko. Hindi umaatras. Andres, handa ka bang pasanin ng bigat ng buhay? Handa ka bang tumayo kahit anong mangyari?
Handa ka bang ipaglaban ang hustisya? Isang tinig na lumitaw sa kanyang isipan. Napasagot naman dito si Andres kahit halos hindi na siya makahinga sa bigat ng kanyang nararamdaman. At sa saglit na iyon, isang matinding sigla ang bumalot sa kanyang katawan. Ang bigat na kanina'y nagpapahina sa kanya, ngayon ay tila isang bahagi na ng kanyang pagkatao. Ramdam niya ang tibay ng kanyang laman, ang tibay ng kanyang loob. Bumalik ang kanyang ulirat at nakita niyang nakatitig sa kanya si Casimyon. May bahagyang ngiti ito sa mukha niya. Matagumpay mong naisama sa iyong diwa ang mutya ng kalabaw. Ngayon, mas handa ka ng harapin ng takdol. Pero may dapat pa tayong gawin, Andres. Ang pagkonsagra ng iyong mutya. Mariing wika dito ng ermitanyo. Ang konsagra ay isang ritual na isinasagawa sa pagsasama ng mutya at sa isa pang bagay. Ang mutya na nasa isang kwintas ay hindi lang ito basta-basta ikinakabit. Mahalaga ito upang maging matibay din ang kwintas na nakasabit sa leeg ng antingero at hindi maagaw ng sinuman. May pangkonsagra din na ang mismong mutya ay ibinabaon sa katawan mismo ng antingero. Sa loob ng madilim na kuweba, nagsimula ang ritual. Umupo naman si Casimyon sa harapan ng isang maliit na altar kung saan nakalatag ang pangil ng kalabaw at ang kwintas ni Andres. Ang pangil ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na sulo, habang ang kwintas naman ay tila nag-iinit sa lakas ng enerhiya na bumabalot dito. Si Andres ay nakaluhod sa harapan ng ermitanyo. Tahimik ito, ngunit puno ng kaba. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong ritual. Ito ay isang konsagra. Isang sinaunang pamamaraan ng pagtatalaga ng isang bagay upang maging bahagi ng isang nilalang. Andres, kapag nagsimula na ang konsagra, hindi ka maaaring umatras. Ang prosesong ito ay mag-uugnay sa iyong katawan at espiritu sa mutyang ito. Kung hindi mo makakayanan ang sakit, maaaring tanggihan ka ng mutya at ikaw ay malilipasan ng lakas. Ngunit kung matagumpay mo itong mapagtagumpayan, magiging isa na ito sa iyo habang buhay. Seryosong wika dito ng ermitanyo. Handa po ko, Casimyon. Tumango naman si Andres nang walang pag-aalinlangan. Umugot ng isang malalim na hininga ang matanda at sinimulang iguhit sa lupa ang isang bilog gamit ang isang puting pulbos na mula sa dinurog na buto ng matandang kalabaw. Nang matapos ito, kumuha siya ng isang maliit na itim na mangkok. Ibinuhos dito ang isang uri ng langis at maya-maya pa ay sinindihan ito. Sa harap ng apoy, sa ilalim ng liwanag ng sagradong liwanag ng kalikasan, itinatakda ko ang pangil ng matandang kalabaw kay Andres bilang kanyang sandata, bilang kanyang kakampi, at bilang bahagi ng kanyang espiritu. Sigaw dito ng ermitanyo. Pagkasambit nito, biglang lumakas ang apoy at sa isang iglap, parang may hanging umiikot sa paligid ng kuweba. Ang kwintas ni Andres ay biglang umangat at ang pangil ay nagsimulang gumalaw ng kusa. Nang dumampi ang kamay ni Casimyon sa dalawang bagay na iyon, bigla itong nagningning ng matinding puting liwanag. Hawak ng lupa ang kanyang lakas. Hawak ng kalabaw ang kanyang katatagan.
Isanib ang diwa ng hayop sa mandirigmang ito upang siya ay magtaglay ng kanyang tibay at walang pagod na kaluluwa. Usal pa dito ng ermitanyo. Bigla namang nagliyab ang pangil at kwintas at sa isang iglap, dumapo naman ito sa leeg ni Andres. Nang mga sandaling yon, nakaramdam si Andres ng matinding sakit. Parang may matalim na espadang bumabaon sa kanyang leeg at dibdib. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang katawan ay parang binibigat ng daang-daang kilo na parang pinapasan niya ang buong mundo. Biglang bumulaga sa kanyang isipan ang imahe ng matandang kalabaw, ang parehong hayop na binigyan niya ng tubig, ang parehong hayop na nagbigay sa kanya ng pangil. Andres, matibay ba ang iyong puso? Handa ka bang pasanin ang bigat ng mundong ito? Isang tinig na naman ang lumitaw sa kanyang isipan. Malalim at puno ito ng kapangyarihan. Sumagot naman dito si Andres ng oo, kahit namimilipit nito sa sobrang sakit. Handa ka bang lumaban hanggang sa huli kahit anong mangyari? Sa mga sandaling yon, biglang lumuwag ang pakiramdam ni Andres. Ang sakit ay nawala at sa halip, isang hindi may paliwanag na lakas at tibay ang bumalot sa kanyang katawan. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Nakita niya namang nakangiti si Casimyon at ang kwintas na may pangil ay mahigpit na nakasabit sa kanyang leeg. Napatingin si Andres sa kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay punong-puno siya ng enerhiya ng kapangyarihan na hindi niya naramdaman noon. Alam niyang hindi na siya ang dating Andres. Matapos ang ritual ng konsagra, pakiramdam ni Andres ay isa na itong ganap na mandirigma. Ngunit alam niyang hindi sapat ang lakas ng kanyang katawan at ang mutya ng kalabaw upang talunin ang takdul. Kailangan niyang matutong lumaban, gumamit ng diskarte, at higit sa lahat, masanay sa pakikipagtunggali sa mga nilalang ng dilim. Kaya naman inutusan siya ni Casimyon na magtungo sa kabilang bayan upang tugisin ang isang pangkat ng aswang na tinatawag na asbo. Mga malalaking halimaw na aso, ubod ng bangis at likse, at tapat na tagapagbantay ng mga nilalang na tulad ng takdul. Sa pagdating ni Andres sa kabilang bayan, agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya sa paligid. Tahimik ang buong lugar. Tila walang katao-tao. Ang hangin ay mabigat at ang mga anino ay gumagalaw kahit walang taong nakikita. Hinawakan niya ang kanyang kwintas. Dinama ang lakas ng mutya ng kalabaw at dahan-dahang naglakad patungo naman sa lumang kamalig na inabandona na ng mga residente. Mula naman sa dilim, isang napakalaking itim na aso ang biglang sumalakay. Halos kasinlaki ito ng baka. May pulang mata at ang mga pangil nito ay mahaba at matutulis na parang espada. Agad na tumalon si Andres. Iniiwasan ang matalim na kuko ng halimaw at sinubukang umatake gamit naman ang kanyang itak. Ngunit mabilis ang asbo. Bago pa tumama ang kanyang tabak, nakailag na ito at agad siyang sinunggaban. Tumilapon si Andres at bumagsak ito sa lupa. Napalunok na lamang siya. Hindi niya inasahan ang ganitong bilis. Bago pa siya tuluyang makatayo,
May isa pang asbo ang lumitaw mula sa dilim. Kasunod pa ang dalawa. Bali 4 na silang lahat. Hindi ko sila kayang labanan ng sabay-sabay. Sigaw ng isip ni Andres. Sinubukan niyang umatras pero napapalibutan na siya. Napansin ni Andres ang kilos ng mga asbo. Hindi ito basta sumusugod, kundi umiikot sa kanya na parang hinuhuli siyang biktima. Hindi sila bara-barang umaatake. Tila inaantay nila ang tamang pagkakataon upang sabay-sabay siyang lapain. At nang dumating ang sandali, sabay-sabay silang sumugod. Si Andres ay napilitang ipangtapat ang kanyang itak sa unang asbo. Ngunit isang malakas na sipa mula sa isa pa ang tumama naman sa kanyang tagiliran. Dahil dito ay napaurong siya at nawalan ng balanse. At bago pa siya makatakas, ang pinakamalaking asbo ay tumalon at sinunggaban siya sa leeg. Tapos na ako. Nasambit niya sa kanyang isip. Ramdam niya ang matatalas na pangil na halos lumalapit na sa kanyang balat. Bigla naman isang matinding sigaw ng isang matanda ang umalingaw-ngaw sa paligid. Santiguan ng apoy! Mula naman sa kawalan, lumitaw naman si Casimyon. Hawak ang isang mahabang baston na may apoy sa dulo. Isang mabilis na hampas ang ginawa niya. At isang nag-aalab na bilog ng apoy ang lumitaw sa paligid ng asbo. Dito napatras ang mga halimaw. Tila nasusunog ang kanilang balat sa apoy ng ermitanyo. Tumayo ka, Andres! Sigaw naman dito ng matanda. Agad namang bumangon si Andres kahit nangihina ito. Sa isang iglap, umiikot si Casimyon at pinagpupukpok ng baston ang mga halimaw. Isang asbo ang bumagsak matapos tamaan sa ulo at ang dalawa pa ay napaurong dahil sa nagliliyap na enerhiya na lumabas sa katawan ng ermitanyo. Isang huling hampas ng kanyang baston ang tumama sa pinuno ng asbo at agad naman itong bumagsak sa lupa. Sunog ang katawan. Habang naglalaho ang abo ng mga halimaw, nilapitan ni Casimyon itong si Andres na halos hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ngayon mo na iintindihan, hindi ba? Malamig na tanong dito ng matanda. Tahimik naman na tumango itong si Andres. Hindi sapat ang lakas lamang upang talunin ang mga halimaw. Kailangan mo ng diskarte, tiyaga at tamang sandata. Ang takdol ay mas masahol pa sa mga asbo. Kung hindi mo matututunang lumaban ng tama, hindi mo sila matatalo. Wika pa dito ng matanda. Huminga ng malalim si Andres sa pagkakataong iyon. Napagtanto niya ang kanyang kahinaan. Hindi siya handa, pero hindi siya susuko. Turuan mo pa ako, Casimyon. Gusto kong maging handa bago dumating ang ikatlong kabilugan ng buwan. Buong pusong sabi naman dito ng binata. Iyan ang dapat mong isapuso. Andres, ang tunay na mandirigma ay hindi sumusuko. Ayon pa sa matanda. Dumating na ang ikatlong kabilugan ng buwan. Ang gabi ay kasing itim ng uling. Ngunit ang buwan ay nagliliwanag sa langit. Animoy isang mata ng tadhana na nakatingin sa mundo. Si Andres ay handa na. O iyon ang akala niya. Ang kanyang katawan ay matibay. Ang kanyang mutya ng kalabaw ay nakadikit sa kanyang dibdib. At ang kanyang puso ay nag-aalab sa matinding paghihigante.
Subalit pinigilan siya ng ermitanyo dahil batid ng matanda na puno ng galit at paghihigante ang kanyang puso. Ang pagiging antingero ay hindi lamang lakas, Andres. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng balanse. Ang mga mutya ay may tungkulin na lumaban na may banayad na puso. Isang pusong hindi nakikibaka dahil sa galit, kundi dahil sa tungkulin. Kung susugod ka sa takdol na may karga-kargang galit sa dibdib, magiging pabigat ito sa'yo. Mapupuno ang isip mo ng puot at mawawalan ka ng diskarte. Tandaan mo, anak, ang galit ay isang lason na sisira sa'yo bago pa magamit laban sa iyong kaaway. Pagpapaliwanag dito ng ermitanyo. Matagal na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ni Andres ang kanyang puso na punong-puno ng bigat. Alam niyang may punto ang sinabi ng matanda. Kung gayon, Casimyon, anong dapat kong gawin? Mahina niyang tanong dito. Dapat mong tanggapin ang sakit, Andres. Huwag mo itong gawing galit, kundi gamitin mo ito bilang lakas. Payo naman dito ng matanda. Pero papaano? Sa pamamagitan ng pagpapalaya sa sarili mo mula sa puot. Lumalabang ka hindi dahil sa nais mong pumatay, kundi dahil sa nais mong protektahan ng iba. Huwag mong hayaan na ang galit ang bumalot sa iyong mutya, kundi ang pagpapahalaga sa buhay. Dahil iyan ang tunay na katangian ng isang antingero. Dagdag na wika pa ng ermitanyo. Napayuko naman si Andres. Dahan-dahan niyang inilala ang kanyang ama. Hindi lamang ang pagkamatay nito, kundi ang pagpapakasakit nito para sa kanya. Ang ama niyang nagbanat ng buto, na nagbenta ng kanyang mahalagang gamit, na sinuportahan ang pangarap niya kahit labag ito sa kanyang loob. Bagaman nangihinayang si Andres na muling pinalagpas ang pagkakataong harapin ng takdul, ginamit niya ang panahong iyon upang mas maunawaan ang kanyang sarili at ang tunay na dahilan ng kanyang laban. Sa halip na manatili sa galit at paghihigante, bumalik siya sa kanyang lumang bahay, ang tahanang iniwan niya noon, para sundan ang kanyang pangarap sa Maynila. Sa pagdating niya, nakita niya ang gibagibang bubong, ang mga dingding na natuklap na at ang mga gamit na natabunan na ng alikabok. Doon lang niya napagtanto kung gaano na katagal mula nang iwan niya ito. Natanaw niya naman ang lumang duyan sa may balkonahe. Doon madalas umuupo ang kanyang ama kapag nagpapahinga mula naman sa maghapong pagtatrabaho sa koprahan. Dito rin sila madalas mag-usap noon. Napapikit itong si Andres. Masakit man tanggapin, wala na ang kanyang ama. Ngunit alam niyang kung buhay pa ito, hindi nito gugustuhin makitang sira-sira ang tahanang iniwan nito para sa kanya. Kinabukasan, sinimulan ni Andres ang muling pag-aayos ng kanilang bahay. Pinalitan niya ang bubong gamit ang matitibay na dahon ng nipa. Nilinis niya ang loob at itinapon ang mga gamit na hindi na mapapakinabangan pa. Muli niyang itinayo ang mga pader gamit ang kahoy mula sa mga natumbang puno sa paligid. Itinanim niyang muli ang mga halaman sa bakuran, mga tanim ng kanyang ina na matagal nang natuyo. Makalipas ang ilang araw, dumating naman si Casimyon at nakita ang ginawa ni Andres. Nakikita ko na, anak. Tanggap mo na. Bungad dito ng ermitanyo. Oo, Casimyon.
Hindi ko man mababalik ang buhay ni ama, pero kaya kong ipagpatuloy ang iniwan niya. Hindi ko hayaang mabulok ang tahanan namin at hindi ko na rin hahayaang lamunin ako ng galit. Tugon dito ng binata. Tumango naman ang matanda. Ramdam niya ang pagbabago kay Andres. Hindi na ito galit. Hindi na ito puno ng hinanakit. Isa na siyang tunay na antingero. Habang nakatanaw si Andres sa kabilugan ng buwan, naramdaman niya ang katahimikan sa kanyang puso. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Darating muli ang taktul, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya lalaban dahil sa galit o paghihiganti. Lalaban siya para sa katarungan. At sa unang pagkakataon, handa na siyang harapin ang kanyang tadhana na walang galit sa puso. Dumating na ang ikatlong kabilugan ng buwan. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa ilalim ng maliwanag na buwan, si Andres ay nakatayo sa isang kapatagan. Sa gitna ito ng dalawang bundok. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng pangako at determinasyon ay nagpapanatili sa kanyang katawan na matatag. Pinaalalahanan siya ni Casimyon bago naman ito umalis. Huwag mong kalimutan, Andres. Hindi galit ang iyong kalaban. Hindi ang iyong galit ang magpapatalo sa takdol, kundi ang iyong puso. Paalala pa dito ng matanda. Naglakad si Andres patungo naman sa gitna ng kapatagan at humarap ito sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mutya ng kalabaw na nakatali sa kanyang katawan. Ang pangil ng kalabaw ay nagliliwanag sa dilim. Isang paalala ng mga sakripisyo at mga aral na kanyang natutunan. Sa kalagitnaan ng katahimikan, nagsimula na namang maggalaw ang lupa. Mabilis at mabagsik. Isang nilalang na may mahabang buntot na tulad ng alakdan at katawan ng isang tao na napakalaki ang gumapang mula sa mga tinik ng mga damo. Habang ito'y lumalapit, ang dilim ay tila nagiging makapal. Ang taktul ay naglalakad. Ang bawat hakbang nito ay may kaakibat na tunog na para bang binabasag ang bawat piraso ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng takot na nararamdaman, si Andres ay hindi gumalaw. Hindi ito tumingin sa takdul, kundi naghintay lamang ito. Nagtagpo naman ang kanilang mga mata. Takdul, isang nilalang na naglalabas ng mga ungol at ngisi. Ang mga mata nito ay parang nag-aalab na apoy. Mabilis itong sumunod kay Andres. Ang buntot nito ay tinusok ang lupa na parang espada. Ngunit si Andres, sa mga aral na nakuha niya, ay hindi pa rin ito nagpapadala sa takot. Nakatuon ang kanyang isipan sa hangarin. Ang kanyang kamay na may hawak na pangil ng kalabaw ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Inisip niya ang kanyang ama at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya lalaban dahil sa galit. Lalaban siya sa katarungan para sa kanyang ama at para sa mga taong natatakot at pinapaasahan ng kabutihan. Ang takdul ay mabilis, isang dambuhalang nilalang na may liksi at lakas. Ngunit sa kabila ng bilis nito, natutunan ni Andres kung papaano gumalaw nang may pagtutok sa bawat kilos. Gumamit siya ng mga mabilis na galaw at pinansin ang buntot ng takdul, ang pinakamatinding armas ng nilalang. Nang sumugod ulit ang takdul, gumulong si Andres at ginamit ang mutya ng kalabaw bilang isang pananggalak sa unang pag-atake. Ang labanan ay tila walang katapusan. Ang mga suntok at hampas
ay lumilikha ng malalakas na tunog sa paligid. Ang buntot ng takdul ay muling tinangka ang pag-atake. Ngunit si Andres ay nakaiwas at pinatamaan ang katawan ng takdul gamit ang lakas. Bumangon ang takdul na parang walang nangyaring pinsala. Ngunit nakapansin si Andres ng isang pagbabago sa itsura ng nilalang. Habang nilalabanan siya nito, nararamdaman niyang may malakas na dumarating mula sa kanyang mutya. Ang mga galit na tumitibok sa kanyang puso ay napapawi ng kanyang pagtanggap at pagmamahal sa tama. Ang takot na kanyang nararamdaman ay napalitan ng malinaw na layunin, ang magtagumpay sa ngalan ng katarungan. Habang patuloy na gumagalaw ang takdul, ay nagsimulang humina. Ang matinding mga atake ay hindi na kasing lakas at ang mga mata nito ay nagiging malabo na. Naramdaman ni Andres na ang takdul ay unti-unting nawawalan ng lakas. Habang ang buntot ng takdul ay dumapo sa lupa, si Andres ay sumugod at inabot ang katawan ng nilalang. Sa isang matalim na galaw, ginamit ni Andres ang lakas ng mutya upang ibaon ang kanyang kamao sa mismong puso ng takdul. Isang malakas na sigaw ang tumagos sa gabi at ang takdul ay bumagsak at natapos ang labanan. Habang ang takdul ay naglalaho, naglakad si Andres patungo sa gitna ng kapatagan. Ang mga bituin sa kalangitan ay kumikislap at sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang puso ni Andres ay nagbagong anyo. Ang matinding galit ay napalitan ng kapayapaan. Dumating naman si Casimyon. Mula ito sa madilim na kagubatan, tinitingnan si Andres. Anak, nakita ko na ang tunay na lakas mo. Bungad dito ng matanda. Akala ni Andres na tapos na ang laban. Akala niya sa pagbagsak ng takdul ay natuldukan na ang sumpa ng mga halimaw. Ngunit biglang hinagisan siya ni Casimyon ng isang sandata. Sa unang hawak pa lang, ramdam na ni Andres ang bigat ng sandata. Agad niyang naalala ang itak na inilubog niya noon sa dahon ng dapdap at sa dugo ng itim na manok. Bago pa siya makapagtanong, biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Sa kanyang paligid, isang nakakakilabot na ungol ang pumuno sa kapatagan. 1, 2, 10 at higit pang nilalang ang lumitaw mula sa dilim. Nasa harapan na ng antingero ang mga angkan ng takdul. Mabilis na sumugod ang mga takdul. Ang kanilang mga katawan ay gumagapang sa lupa na parang naglalakihang ahas. Ang kanilang mga buntot na may lason ay pumapalo naman sa lupa. Nagiiwan ito ng malalalim na hukay. Dito napakapit si Andres sa kanyang sandata at hinarap ang unang halimaw na sumugod sa kanya. Isang malakas na hampas. Bagsak ang unang takdul. Ngunit hindi pa tapos. 2, 3, 4 pa ang sumugod. Ginamit ni Andres ang lahat ng natutunan niya. Ang bilis at liksi, ang tapang at puso. Sa bawat iwas, sa bawat hampas ng kanyang espada, isa-isa niyang napatumba ang mga halimaw. Ngunit hindi ito sapat. Sa dami ng takdul, unti-unting bumagal ang kanyang mga galaw. Nagsisimula ng manghina ang kanyang katawan. Ilang beses na siyang tinamaan. Ilang beses na siyang natumba. Mabibigat ang mga takdul. Parang isang malawak na anino na lumalamon sa kanya. Nakita ni Casimyon ang paghihirap ni Andres.
Alam niyang hindi ito kakayanin ng binata mag-isa. Dito niya ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang ermitanyo. Nag-ukit ito ng bilog sa lupa gamit ang kanyang tungkod. At sa pagbigkas ng kanyang sinaunang dasal, isang matinding liwanag ang bumalot sa kapatagan. Sa liwanag ng katarungan, maglaho kayong mga anino ng kasamaan. Sigaw pa dito ng ermitanyo. Biglang napaluhod ang mga taktul. Para bang may isang pwersang pumipigil sa kanila. Ang mga katawan nila ay nagsimulang mangalay. Ang kanilang mga mata ay kumupas. Itinaas ni Casimyon ang kanyang tungkod. At mula rito, isang malakas na sigaw ng kalikasan ang bumalot sa buong lupain. Isa-isang naglaho ang mga taktul na parang usok na inanod ng hangin. Sa gitna ng naglahong mga taktul, nakaluhod itong si Andres. Habol-habol ang kanyang paghinga. Ang kanyang sandata ay basag na, ngunit ang kanyang puso ay matibay pa rin. Dito nilapitan siya ni Casimyon at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Andres, tapos na ang sumpa. Wala nang babalik pa sa kanilang lahi. Nakangiting wika ng matanda. Tumingala naman si Andres sa langit. Ang maliwanag na buwan ay tahimik na nakatunghay sa kanila. Sa unang pagkakataon, wala nang halimaw sa kanyang bayan. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang niya naramdaman ang tunay na kapayapaan. Sa sumunod na mga araw, bumalik si Andres sa kanyang bahay. Ipinagpatuloy niya ang buhay na iniwan niya roon. Tinulungan niya ang kanilang baryo na bumangon muli mula sa takot at pangamba. Ginamit niya ang kanyang lakas hindi upang maghigante, kundi upang ipagtanggol ang mga nangangailangan. Siya na ngayon si Andres, ang mandirigma ng liwanag. At sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, isang bagay ang kanyang natutunan. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang pusong handang lumaban para sa tama. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Ang ama ay handang gagawin ang lahat para naman sa kanyang anak. Kahit mahirap at mabigat pa sa kanyang puso ang nais na tahaking landas ng kanyang anak, ay malugod pa rin niya itong titiisin at tatanggapin. Okay, tapos na yung kwento natin mga kabaryo. Pasensya na medyo mahina yung boses natin. Minamalat tayo ngayon. Alam niyo naman kasi sunod-sunod yung narration natin. Pasensya nyo na. Una sa lahat, grabe yung kwentong to. Napakalakas ni Casimyon saka ni Andres. Kung tutusin, grabe yung mutya. Talagang pinakamalakas na sinaunang sponsagra yung nangyari. Diba? Grabe. Alam naman natin na malakas ning mutya ng kalabaw, pero yung ginawa ni Casimyon na kinonsagra pa. Grabe yun. Saka yung ginawa niyang paglaban dun sa takdul. Grabe rin. Talagang masabi mong ang lupit ng ermitanyong to. Wala akong masabi. Nakakalungkot lang nawala yung tatay niya, si Cesar. Hindi natin alam. Yun din yung tanong ko kung nasaan. No? Nakakalungkot yun, lalo na sa unang part. Siguro meron ditong medyo tinamaan o nalungkot kasi talagang ama't anak yung nag-uusap doon. So yon. Pero overall, magandang storya natin. Yun lang muna. Kayo kung may komento kayo sa baba, babasahin ko yan. Maraming salamat. At yung kwentong kalakbay natin, alternate upload yun kabaryo, 11:30 ng umaga. Then Dear Kabaryo naman
10:30 ng umaga para hindi kayo mabitin, di ba? Ginagawa namin ng paraan ng tito ko yan, ni Otits. Tapos yung Dear Kabaryo naman, pahintay na lang. I-air natin ulit yun. Siguro hapon o gabi, titingnan natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, punta lang din kayo. Kwentong Kalakbay, Dear Kabaryo. Yan, Dear Kabaryo, saka Kwento ni Kabaryo. Yun, so paano? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.